Ang galit ay isang malakas na negatibong emosyon na nagmumula sa mga karanasan ng pagbabanta o kawalan ng katarungan o hustisya. Maaaring manggaling din ito sa nakaraang karanasan ng pagtataksil ng mahal mo sa buhay o kaya'y pang-aabuso ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang galit ay maaaring humantong sa nakakasirang hakbang o gawa at makakasira ng relasyon. Ang puot o bitterness ay mas komplikadong emosyon na nagmumula sa mga hindi naresolbang mga galit sa puso at isipan ng isang tao. Ito ay maaaring maging hadlang sa iyong maayos na relasyon, pansariling kaunlaran at pangkalahatang pagkatao. Ang pagpapatawad sa nagkasala sa iyo ang paraan upang makalaya ka sa galit at puot sa iyong puso. Ano ba ang panganib ng kawalan ng pagpapatawad at pagpapanatili sa galit at puot sa iyong kalooban? Una, ang galit ay maaaring humantong sa pagkakasala. Ang galit na hindi naresolba ay maaaring mauwi sa puot at magbigay sa dyablo ng kontrol sa buhay mo. Ayon nga sa libro ng Efeso, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pangalawa, ang galit ay hindi maaaring humantong sa katuwiran ng Diyos. Ang taong may galit sa puso ay hindi maituturing na matuwid sa harap ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng karumihan sa espiritu ng isang tao at posibleng umapaw sa paggawa ng kasamaan. Ayon kay Santiago, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Ikatlo, ang kawalan ng kapatawaran ay magdudulot sa iyo ng hindi pagpapatawad ng Diyos. Napakahirap isipin na ipinagkait ng Panginoon ang kanyang kapatawaran sa iyong mga kasalanan dahil hindi ka nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Sabi nga sa libro ni Mateo, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So ang tanong natin ngayon, ano ang dapat kong gawin? Una, acknowledge the heart. Kilalanin mo ang sakit sa iyong puso. Importante na aminin mo sa Panginoon na nasaktan ka sa ginawang kasalanan ng ibang tao laban sa iyo. Aminin mo ang kahirapan na iyong pinagdaanan noon panahon na iyon. Ikalawa, acknowledge the hate. Kilalanin mo ang galit na nasa iyong puso. Aminin mo sa Panginoon na may galit ka sa mga taong umabuso sa iyo, na minsan ay gusto mong maghiganti sa kanila at pagbayaran sila sa kalapastangan na kanilang ginawa. Ikatlo, acknowledge the healing needed. Kilalanin mo na nangangailangan ka sa paggaling at paghilom ng sugat sa iyong puso. Aminin mo sa Panginoon na hindi mo kayang pagalingin at paghilumin ang sugat sa iyong puso, na siya lang ang iyong dakilang manggagamot at hindi sa pamamagitan ng iyong lakas o karunungan. Ang ikaapat ay acknowledge the healer. Kilalanin mo na ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayahan na magtanggal ng galit at puot sa puso mo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Aminin mo sa kanya ang iyong kahandaan sa pagpapatawad upang maging malaya ka sa galit at puot. Sa anong paraan ko gagawin ito? Kapatid, isulat mo ang pangalan ng taong umabuso sa iyo at kung ano ang ginawa niya o nila sa iyo. Isulat mo rin ang epekto ng kanyang o kanilang ginawa sa iyo at ang iyong kapasiyahan o desisyon na magpatawad. Hilingin mo sa Panginoon ang paghilom ng sugat at paggaling sa ngalan ni Jesucristo. Pagkatapos nito ay ideklara mo na malaya ka na sa galit at puot sa iyong puso. Gawin mo ito sa lahat ng tao na nagkasala sa iyo. Bigyan natin ng isang halimbawa, ang isang prayer sa pagpapatawad. Maaring ganito iyon: Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo at kinikilala ko ang galit sa aking puso dahil sa nagawa ni Janice na pagtatakasil sa akin nung magkasintahan pa kami. Masyadong nasaktan ako at naapektuhan ng aking pag-aaral. At lumiit ang tingin ko sa sarili ko, lalo na't pinagtawanan ako ng mga barkada at pamilya niya. Sa araw pong ito, pinili ko pong patawarin siya
sa kanyang pagkakasala upang maging matuwid ako sa iyong harapan. Tulungan niyo po ako na gumaling at maghilom na ang sugat sa aking puso at isipan at maging malaya sa galit at puot. Sa ngalan ni Hesukristo, idineklara ko na malaya na ako sa lahat ng galit at puot sa aking buhay. Amen. So ganun ang dapat mong gawin, kapatid. Let me pray for you. Panginoon, salamat po sa grasya na ibinibigay niyo sa buhay ng aking kapatid. Sa akin pong kapatid na nakikinig ngayon, pagpalain po ninyo siya sa lahat ng espiritual na panalangin sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo. Salamat sa kalayaan, sa galit at puot na ibinigay mo sa kanya sa ngalan ni Jesus. Amen.